Wala ng 30 minuto para bumoto, mga kapuso. Habol na dahil eksaktong alas 7 ng gabi ay hindi natatanggap ng dagdag sa pila ang maraming presinto. Gabi ng eleksyon, Luzon, Visayas at Mindanao. Anumang oras sa ating balitaan ay papasok na ang bilang ng mga boto. Pero bago yan, nabalot na ng tensyon ang maraming lugar. Sa Lanao del Sur, may giriang inawat sa pamamagitan ng warning shot. May magkapatiding patay sa hiwalay na paumaril at isa pang patay sa paranaksak. Sa Marawi naman, bukod sa nagpang-abot na supporter ng dalawang mayoral candidate, may nagbuhos ng tubig sa automated counting machine. At live mula sa Lanao del Sur, nakatutok si Chino Gaston. Chino. Mel, Vicky, Emil, 3 ang patay sa election-related violence dito sa lalawigan ng Lanao del Sur. At patuloy na nananaig ang tensyon sa ilang bayan, ilang minuto na lang bago matapos ang botohan. Sunod-sunod na warning shot ang pinaputok ng mga tauhan ng Philippine Army sa polling precinct sa bayan ng Buadi Puso Buntong sa Lanao del Sur para mapaghiwalay ang mga naggigiriang supporter ng mga kandidato. Kahit inaawat na, di pa rin nagpatinag ang ilan at patuloy sa panghahamon ng away. Sa barangay Sagungsongan sa Marawi City, ito naman ang eksena, ilang minuto lang matapos buksan ang botohan. Nagpang-abot ang mga poll watcher ng mga magkatunggali sa mayor ng lungsod. Agad nakapasok ang mga sundalo ng Task Force Marawi at PNP para paghiwalayin ang mga nag-iinit na supporter. Kwento ng isa sa mga supporter, ang kabilang kampo ang nagsimula nila ng gulo. Pasado alas 7, sumugod naman ang mga pulis sa katabing voting precinct matapos buhusan ng tubig ng isang poll watcher ang automatic counting machine, kaya ito'y nasira at kailangang palitan. Anong ginawa, sir? Binuhos mineral water? Saan ang mangyayari? Tumigil yung machine? Hindi kasi maka-close. Upon verification, totoo nga ho nang binuhusan ng tubig yung ECM machine. And that resulted na damage na po siya. Hindi na po siya nagpa-function. Then at the same time, tumakas na po yung babae kasi yun sir eh. Then it discloses na watchers watchers pala siya. Ilang minuto ring naantala ang botohan. Pagdating ng tanghali, nabalot na naman ng tensyon nang halos magpang-abot ang mga supporter ng dalawang magkatunggali sa pagka-mayor ng lungsod ng Marawi. Mabutit na awat at napaghiwalay sila ng mga tauhan ng Task Force Marawi at Police Special Action Force. Away tungkol sa dami umano ng pinapapasok na watcher sa mga presinto ang ugat ng di pagkakaunawaan. Samantala, isang supporter naman sa bayan ng Maging ang pinagsasaksak ng di kilalang salarin dahil sa alitan ng mga supporter ng pagka-mayor. Kinilalang nasawi na si Arafat Haron Iskak. Patuloy na pinaghahanap ang sospek. Dalawa naman ang nasawi sa pamamaril sa bayan ng Bayang kaninang alas 7:30 ng umaga. Kinilalang mga nasawi na sina Afghani Taha Bait, 38 anyos at kapatid nitong Walid Taha Bait, 35 anyos. Dakong alas 4:30 naman ay biglang dumami ang mga supporters ng isang mayoralty candidate sa labas ng polling precincts sa barangay Sagungsongan at agad naman silang naharang ng PNP Special Action Force. Pero ayon sa kanila ay naroon lamang daw sila para protektahan ang boto ng kanilang sinusuportahang kandidato bago ito dalhin sa provincial capital para gawin ang canvassing. At Vicky, mula dito sa Marawi City, ako si Chino Gaston, nakatutok 24 oras para sa eleksyon 2025. Maraming salamat at ingat kayo, Chino Gaston. Muntik namang magka-stampede sa isang voting center sa Maguindanao del Sur. Sa hiwalay na bayan sa parehong probinsya, may nahulihan naman ng granada. Mula roon, nakatutok live si June Veneracion. June!
Vicky, kaawa-awa ang sinapit ng ilang nakatatanda at buntis nang maipit sila sa tulakan ng mga gustong maaga makapasok dito sa voting center ng Dato Pindililang Piang Elementary School dito sa probinsya ng Maguindanao del Sur. Pasado alas 6 pa lang ng umaga, nakapila na sa labas ng gate ng Dato Pindililang Piang Elementary School sa Dato Saudi Ampatuan, Maguindanao del Sur ang ilang senior, PWD at buntis para sa early voting. Pero hindi agad sila pinapasok sa paaralan dahil sa sinasabing safety protocol ng mga pulis at sundalo. Ginawang by batch ang pagpasok ng mga botante, kaya ang vulnerable sector na pumila ng maaga. Inabutan na ng regular voting hours na alas 7. Ang problema pa, ang entrance gate ang sharing exit area ng mga tapos ng bumoto. Kaya naipit sa bakal na gate ang mga matatanda at buntis na dapat sanay pinapasok na agad para sa early voting mula 5 a.m. hanggang 7 a.m. Papasukin kami. Kana nahihirapan kami dito sa labas. Kanina kami dito. Itinawag namin sa Provincial Election Supervisor ng Maguindanao del Sur ang problema. Agad siyang umaksyon at pinapunta sa voting center ang kanyang tauhan. Inilapit din ito ng GMA Integrated News kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Matapos ang anunsyong yan ng COMELEC, muntik magka-stampede nang buksan ng isang gate. Nako, eto na nga ba? Naipit sa tulakan ng ilang nakatatanda. At may nahilo. Bigyan nyo lang po ng espasyo para makahinga siya. Opo. Bigyan nyo lang po ng espasyo. May medic doon. Sir, baka pwedeng tawagin yung medic ng army doon? Meron dito, may problema. May medic po doon. Depensa ng Municipal Election Officer. Kailangang salain ng mga security forces sa mga botante para di magkagulo sa voting center. For the information of everyone, last barangay and SK elections, nagkagulo na rin po kasi dito sa voting center na ito. So, yung mga security personnel po na yan, yun po yung iniiwasan nila na magkasama-sama ho yung mga magkakatunggaling grupo. Sa munisipyo ng Buluan, pinagdadampot naman ang 61 lalaki nang may magsumbong na sangkot sila sa komosyon sa National Highway. Nakuha sa grupo ang 2 granada, patalim at mga pamalong bakal. Meron ding nakuha sa ilan sa kanila na photocopy ng voter certificate na nagsasabing sila ay mga taga-Buluan. Pinaprofile pa natin yung mga tao. Pero ang suspecha nung una, flying voter sila. Yes sir. Ang sabi, kasi galing sila hindi sa EOR natin. Galing sila sa kabilang region. Magtataka tayo bakit merong mga ganitong bagay, itong mga metal rod na accordingly doon sa report sa baba is nahuli sa kanilang mga possession. Sabi ng isa sa mga hinihinalang flying voter na taga General Santos City, hindi pagboto ang pakay niya sa Buluan. Yung binayad namin sir, 1,000 yung isang araw sir. Para magano? Magano lang sir, maglagay ng tarpaulin sir. Sa araw ng eleksyon? Yun ang pag-ano sir, yun ang pag-ano sa amin sir. Wala namang sinabi sir na magbutar sir. Sa bayan pa rin ng Buluan na nasa ilalim ng COMELEC control, may mga armadong kalalakihan ang na-intercept ng mga otoridad. Iba't ibang kalibre ng baril ang nakuha sa kanila. Kahit papatapos na ang botohan, ay nananatili pa rin nakaalerto ang mga pulis at sundalo dahil sa posibilidad na baka maaaring may mangyari pa rin gulo kapag isinarado na ang mga presinto. Ako si June Veneracion, nakatutok 24 oras para sa eleksyon 2025. Maraming salamat at ingat kayo, June Veneracion. Naranasan din mismo ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpalya ng automated counting machine nang bumoto siya kanina sa Ilocos Norte. Tinutukan niya ni Mark Salazar. Alas 7 ng umaga, dumating si Pangulong Bongbong Marcos sa Mariano Marcos Memorial Elementary School sa Batac, Ilocos Norte. Kasama niya ang inang si dating First Lady Imelda Marcos, kapatid na si Irene Marcos at anak niyang si Congressman Sandro Marcos. Kabilang sila sa 79 na botante ng Precinct number 36A. Palibas ay maaga pa, wala pang pila.
Pero nang isubo na ang balota ng Pangulo sa automated counting machine, hindi ito agad tinanggap. Sa ikalawang subok ay saka ito tinanggap ng makina. Hindi na nagpaunlak ng panayam ang Pangulo sa media. Si Congressman Marcos naman, matapos samahan ng ama sa Batak, ay bumoto sa Lawag City kasama ang inang si First Lady Liza Araneta Marcos. Mula sa Batak, Ilocos Norte, Mark Salazar ng GMA Integrated News. Dapat totoo sa eleksyon 2025. Pasado alas 3:30 ngayong araw, nag-convene ang National Board of Canvassers para sa senatorial at party list polls. Nasa sesyon si COMELEC Chairman George Garcia na nagsisilbing chief at presiding officer ng canvassing body. Naroon din ang legal counsels ng mga senatorial candidate at ng mga party list. Doon isinagawa ang initialization ng Consolidation and Canvassing System o CCS. Matapos nito ipinakita sa legal counsels at election watchdogs na walang nakatalang boto sa CCS nang buksan ito. Bukas na alas 10 ng umaga ang susunod na sesyon ng Canvassing Board. Natin babalikan si Jasmine Gabriel Galban. Samantala sa Laguna, idinadaing ng ilang residente ang pagkakalipat ng kanilang presinto nang hindi umano nila alam. Nakatutok live si Mav Gonzalez. Mav. Vicky, hanggang ngayon napakahaba pa rin ng pila dito sa Mamatid Elementary School sa Cabuyao, Laguna. Bukod dun sa mga nasirang ACM at dun nga sa mga nawawalang pangalan, ang isang perwisyo talaga sa mga botante rito ay yung sobrang init. Maaga pa namang nagpunta si Nanay Gracia sa Mamatid Elementary School sa lungsod ng Cabuyao, ang pinakamalaking polling precinct sa buong Laguna. Pero nagulat siya dahil wala na pala rito ang presinto niya. Nasanay kasi ako nandito, hindi ko na ina-expect na ganun pala, napalipat ako. Nasa 10,000 botante silang inilipat mula rito, papunta sa Mamatid National High School at sa Mamatid Senior High School. Bumaba ang pila kaninang umaga dahil maraming senior citizen ang nag-akalang 5 to 7 a.m. lang sila pwede bumoto. Lalo pang tumagal ang paghihintay nang magkaaberya ang dalawang ACM. Pati mga senior na naka-wheelchair, oras ang inabot bago nakaboto. Mag-aalas 9 na ng umaga pero mga senior at PWD pa rin ang bumoboto. Kaya napakahaba na ng pila ng regular voters. Nagkaroon daw po ng problema sa, sa PCOS, ma'am. Bale, hindi po tinatanggap yung papel, ma'am. Mga 2 hours ka pa dito. Yes, ma'am. Okay lang po, ma'am. Basta makaboto, ma'am. May pagkakataon ding walang resibong lumabas sa ACM. Ang sabi sa amin, kung pwede namin ipagkatiwala yung papel, yung nabinoto namin, tapos yun, wala kaming nakuhang resibo. May nagreklamo rin na lumabas umano sa ballot receipt ang hindi naman niya ibinoto. Sabi ng COMELEC, dapat isulat sa minutes ang reklamo para maaksyonan. The best thing to do is report it to the minutes, ilagay natin sa minutes para ma-note po ng mga EBs natin and DESOTEC, and then para ma-actionan if ever may magreklamo sa atin tungkol dyan. Bandang hapon, bumuhos ang malakas na ulan sa Cabuyao, pero hindi kumonte ang mga botante na sumilong lang sa mga gusali. Dahil sa rami ng tao at init kaninang hapon, inambulansya naman ang isang babae matapos mahilo at himatayin. Tumama pa yung baba niya sa sahig. Wala siyang kasama kaya ang umalalay na lang sa kanya ay yung electoral board at mga kapwa-botante. Samantala naman, Vicky, ayon sa ating mga electoral board dito sa Mamatid Elementary School ay alas 7 ng gabi isasara na yung game. Pero yung mga nandito sa loob ng paaralan ay papayagan pa rin nilang bumoto. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Mav Gonzalez. Dalawa naman ang nasawi habang 7 ang sugatan sa paumaril sa Silay City, Negros Occidental. Ang mga biktima, volunteer watcher kontra vote buying ng isang mayoral candidate sa lungsod. Nakatutok doon live si Aileen Pedreso ng GMA Regional TV. Aileen. Emil, sa araw mismo ng eleksyon, 2 ang patay habang 7 ang sugatan sa pamamaril dito sa Silay City, sa Negros Occidental. Kasunod ng sunod-sunod na putok ng baril alas 6 ng umaga. 9 na tao ang humandusay sa barangay Mamulak ng Silay City, Negros Occidental. 2 sa kanila dead on arrival sa ospital. Patuloy namang ginagamot sa isang ospital sa Bacolod City ang 7 pang sugatan.
Damak tiro, kaya ang sagwa ng buwa ang dira sa tunga sang dalan. Okay. Tapos nalinapta sila, ang may isa nga nakasulod diri nga nang nanago dira sa may kuwan namin sa buwa. Nakatambay yung mga tao dito, nakakape, and kumaan si Kumpuni Barangay Captain, and ayun, pagdaan dito, pinagbabahin na. Okay. Ayon kay Silay City re-electionist Mayor Jodette Galiago, mga volunteer watcher niya kontra vote buying ang mga pinagbabaril. So kung kinonfirm ni Mayor, pwede natin masabi na supporters na. Ayon pa sa Direktor ng Provincial Police na sa harap ng headquarters ng partido ni mayoral candidate Mark Goles nangyaring insidente. Headquarters ito nung sa kabilang group. May mga coordination na tayong ginagawa. Pero sabi ng abogado ng partido ni Goles, hindi nila headquarters kundi meeting place lang ng mga supporter ang lugar. Kinundi na rin ng kampo ang nangyari sabay panawagan sa otoridad ng masusing investigasyon. Just to be clear, this is not the official headquarters. This is just a private residence nga ginpahulam sa isa ka supporter. Hinihintay pa ng pulisya ang search warrant para mapasok ang sinasabing lugar. May persons of interest na ang pulisya sa insidente. Yes, actually, nabanggit na natin kanina. Barangay Lantad. Hindi pa, ongoing pa yung follow-up. At protection. Maliban dito, tinututukan rin ang dalawang individual na sinasabing kasama umano ng kapitan. Emil, sa ngayon ay patuloy ang pakikipag-ugnayan ng news team sa PNP upang makuha ng pahayag ang barangay chairman. At nasa otoridad na ngayon ang barangay chairman na sumuko kaninang hapon. Mula rito sa Silay City, sa Negros Occidental, Eileen Pedreso ng GMA Integrated News. Nakatutok 24 oras, dapat totoo para sa eleksyon 2025. Maraming salamat at ingat kayo riyan. Eileen Pedreso ng GMA Regional TV.